Ito naman po ay para sa kapatid ko. Baka po merong gustong tumulong. Tumulong doon sa asawa para merong mapasukan po. Pwede namang may sakit ka, halimbawa na napagaling ka niya. Nasabi, hindi ka pa karapat-rapat pumunta dito. May mission ka pa dito. Kinawajib. Kaya pala ako, parang balisa ka ako. Uupo, tatayo, hihiga. Ilang beses ako kakapalan ko na yung mukha ko. Hihingi ako ng tulong sa mga... good morning mga kabansot, no? Yan, at panibagong araw, panibagong vlog. Time check muna tayo. Alas 4:53 ng umaga. So mga kabansot, no, yung bago pala magsimula yung ating vlog, no, shoutout po sa lahat ng sumusuporta sa akin, no. Thank you po ng marami. At shoutout po kay Papa Junsi, kay Mama Glency, kay Daddy Ricky, kay Ma'am Sandra Sapantas, kay Ninong Eric J. Corpus, kay Ninang May, kay Ninang Josephine Urbano, kay Ninong Alfred Urbano, at kay Ninang Maukan Fitness. Yan, shoutout po. At kay Kuya Japper, kay Kabungot, kay Ate Ann. Yan, salamat po sa inyo. At yun mga kabansot, no, bali yung i-upload ko mamaya is yung bayaw ko na sabi ko sa inyo na ihihingi ko ng kakapalan ko na yung mukha ko. Hihingi ako ng tulong sa mga viewers. So ngayon, kahapon nasa ospital siya. Sa ospital lang siya kahapon. Dinalang ko pa nga siya ng nebulizer. So ngayon, wala na po. Patay na po yung kapatid ni Lalo. Ito yung mga anak. Ito po yan. Yan yung mga anak. Ako walang pakilan. Oo. I-ikot mo na mo. Wala mo na akong kape, mga kabansot. Hinahayaan ko nga siya dahil yung usapan namin kasi yung kaya hindi kita pa ako kayo kahit magkahama. Yun naman ang usapan. Ang mga hindi makapit, siyempre, ama, ang salitaan niya sa akin talaga ng pangalaman niya. Pinahimik ko naman niya. Sabi ko, iba makakapit ko. Tingnan niya ko yung nagkaan mo ng dalawa na naman. Sabi ng tatay ako. Hindi ko alam kung Hinit pala ang tubig, wala na. So mga kabansot, nandito ako ngayon sa dito sa may lababo, at mag-iinit ako ng tubig kasi may water dispenser nga doon. Kaso
sabi ni Lala, may mga latak daw na nalabas doon sa water dispenser. Kasama yun doon sa kasama yun doon sa pag ano ng St. Peter. Kasama yun kaso lang medyo kakaya sa mga tao yun mga kabansot dahil may mga latak daw, sabi ni Lala. Kaya pala ako hindi pa rin kakape. Yung mainit ka naman. Yung nandun sa Si Brian. thermos. Yan, lagi dyan yan. Lagi yan nandyan. Pupunta ako bago ako pumunta ng dagat. Saan siya nakaupo din eh? Diyan! Diyan sa kantong yan. Lagi siya nandyan. Bago pumunta ng dagat, naliligo muna ako eh. Ang bilis din ng no? Hindi na rin talaga, yung sinabi niya na, hindi na kita pahihirapan. Yun ang sabi niya sa akin. Ang bilis din. Pero kami, habang nandun, gumagawa kami ng paraan. Kontak ko ang Jabez, may ako sa Jabez na kontak, may kontak din ako sa talaga lang, ay yung ang huring turo ni CJ, yung nurse ng ate, ikuha mo ng private doctor. Tapos hayaan kung ang doktor ang magsabi kung saan siya affiliated, mas madali sila makakahanap. Ay dahil ipinahanap ko sa Jabez, may nakita isang room 2,000. Ang problema mo, may kasama sa kwarto, bawal. Dahil ma'am, may bahal kailangan isolated talaga siya. Dahil nga ng suspected PTB, tapos may malaki nga siyang bukol sa lungs. Ay di, ang iniisip, syempre, contagious siya. Ay kaya kailangan siya solo sa kwarto. Ang bilin nga sa akin ng ate ko, pagkatapos na yung pagkalibing ng mga yan, ipa-check up ko mga bata. Dahil, di ba, kami nga ay nagkalagnatang kainan. Itong nagbalik pa si Brent eh. Nagbalik pa ang lagnat niya. Pinainom ko na nga yan ng Planax. Ang ginawa ko lang doon sa Planax, hinati ko. Para, yun, naman. Sadyang pinanindigan niya, hindi na nga niya. Nire-recall kong pilit kung biro may kinuha lang siyang ganyan sa di, nag-pray kami. Yung pray ka, lagi kang mag-pray, tumawag ka sa Lord, di ganyan. Hagpus ko siya. Nagtaka ako bakit hindi na siya kasing lakas nung parang nag-lockjaw ako. Teka, tatawag ako ng nurse. Sabi niya, hindi, pala. Di, ginanyan ko na lang Tapos, pinakain ko siya ng ubas. O kakain niya ng ubas. Di, normal lang. Kaya Papa, meron lang akong gagawin, naglilist ako ng mga pangalan ng mga bata dahil may hinihinging pangalan ng mga bata. Di, nililist ako at ipapagawa ko kay Eman. Naku po. Noong pagtingin kong ganyan gumanon, yung pag ganun tuloy-tuloy. Ang natawag ko hindi pala nurse at yung bantay dahil kamukha ba naman ng nurse na lagi napunta. Nurse yan na. May rin, katulad sa mama ni Lua. Ang kanya naman hindi ni Lua, dinukot niya ganun. Tapos nilagay niya doon sa kanyang luraan dahil may plastic lagi siya. Ginanyan niya. Like yan? Sabi niya, dumi. Oo. Dumi. Bigla siyang humina nun. Pagkataas na yan, biglang hina na niya. Tapos, ayun nga, noong nasa number 6 pa lang akong pangalan. Na sinusulat ko sa karton, wala akong dalang ako nandun sa nandun pa ako dun sa kinawajib. Kaya pala ako, parang balisa ka ako. Uupo, tatayo, hihiga. Ilang beses ako nag-ganyan nag-e-edit ako. Pag ako nag-e-edit, diretso lang ako, nakahiga lang talaga ako. Kahit dito sa bahay, diretso lang. Bakit ba kahapon nga ganyan? Ihiga ako. Ako tawag ako sa dahil may GC naman yung tawag ako. Sabi, punta kayo dito. Dahil nung 1:45, nirevive pa siyang pilit, nire-revive siya, pero wala na. Kasi yung tigo ka, pag ganun niya, hipa, bumikit siya hindi siya yung magtatagal na ang dali talaga. Kahit nung sabi nung doktor, sir, mami, sir. Tapos ng doktor, sabi ng doktor, nag-activate po yung bukol niya. Kaya ganyan. Ang pinagagawa nga na yung pag... malaki ba sa yung bukol na?
gasapok na dito sa, ano, dun sa, ano. Para pa lang sa... Ano nga, yun dapat Palagay chest CT scan. Kasi daw para makita kung kung ano yung panang mismong makita yung physical feature ng buko. Ay magre-raise nga ng 13.5. Ay hindi na namin na ano. Dahil nga habang naghahanap kami ng ospital, ang iniisip ko nga sa Jabez na lang, ay ang problema nga walang available na. Anyway, hindi na nga siya nagpahirap sa akin. Hindi na siya namin, hindi na kita pahirapan. Nagpunta pa kahapon ako, kaya kaso lang hindi matagal. Ay, bawal eh. Bawal lang matagal eh. Ay, ngayon nga, si Kini nga nagtanong din kung ano siya na, kung pwede siya. Sabi ko yung saglitan lang. Dahil nga bawal. Ang gusto, kung doon ka lang talaga, hindi ka pwede magpalabas latas. So yung nagsasalita diyan mga kabansot, siya yung yung asawa. So iiya lang humarap sa camera, kaya nandun siya sa may likod. Yung nagsasalita niyo, pag mapanood niyo yun, asawa yun. Gayak ako. Mga kabansot, yung bayo ko na yun, napakabait niya sa akin. Sobra. Dito lang lagi siya. Nung siya tumigil dito sa amin ng 2 weeks, 2 linggo, kasi sabi niya dito daw muna siya titigil eh. Kahit may bahay siya dun sa malapad na ba to sa bukid, sa pinagkuhanan ko ng tricycle, kasi yun yung bahay nila eh. Dito daw muna siya titigil ng 2 weeks. At ang sabi niya pa kay Lala, tanggapin daw siya kahit 2 weeks lang. So ang ginawa ni Lala, dito nga, tumigil siya dito. Ay ngayon, nung tumigil siya dito lang lagi siya nakupo. Dito sa pinto na to. Diyan, sa cellphone, iinom ng kape. Araw-araw yun, hindi yun nalabas ng bahay. Lumabas man yun, diyan lamang sa may terrace. Sa may terrace namin. So siya, basta uuwi. Bago ako umalis ng umaga, nandyan yan. Nagkakape ako. Lagi kong naalok. Kuya, kumain ka na ba? Mamaya na raw siya. Kahit bago malinis malinis siya dito sa bahay. Laging pag-uwi ako, halimbawa sa hapon. Kasi nasanay ako ng pag ako nauwi sa hapon, minsan po kasi nagbablog ako sa paghuhugas ng plato, minsan hindi. Nung 2 weeks na yun, tumigil siya dito. 2 weeks na wala akong nakikita ang hugasin. Nung tumigil yung bayaw ko dito. Ngayon, wala na siya. Yung ni Papa God. Yan talaga. Hindi mo talaga masasabi ang buhay kung gusto ka na talagang kunin ni Papa God. Wala tayong magagawa kasi oras mo na. Panginoon naman yung nakakaalam kung ikaw pwede nang pumunta sa kanya o kung pwede namang may sakit ka, halimbawa na napagaling ka niya, na sabi hindi ka pa karapat-rapat pumunta dito, may mission ka pa diyan sa baba, kaya papagalingin kita, kagaya ng bayaw ko. So parang oras niya na talaga, kaya hindi na nagpahirap yung bayaw ko. Bigla akong pagkamatay ng bayaw ko, bigla po talaga. So kahapon lang kasi dinalang ko pa siya ng nebulizer kasi hirap na hirap siya huminga.
umuwi ako kasi bawal na bawal magtagal dun sa ospital. Umuwi agad ako. Kauwi ko, naligo ako. Punta nga ako dun sa kubo. Pagpunta ko dun sa kubo, nag-e-edit ako. Bakit parang, siguro mga tanghali siguro yun. Or hapon, gano'n. Hindi, mga tanghali nga siguro. Mga alas 2 siguro yun. Alauna, gano'n. Kasi alauna, nag-public kasi ako alauna eh. Parang gano'n na nga, alauna. Nag-public ako na. Pagka-public ko, tapos, pagka-public ko ng isa, nag-edit ako. Ba't ba pabalik-balik ako? Hihiga ako dun sa hinihigang ko, dun sa kubo. Tatayo ako, uupo. Ilang beses nangyayari sa akin na ganyan. So hanggang sa nagsabi ako sa tropa na sa ating gonggong na uuwi na muna ako. Inabot pa nga ako ng ulan dito sa pag-uwi ko, di sa kanto. Ginawa ko, kahit malakas ang ulan, sumugod pa rin ako eh. Nagustuhan ko nga umuwi. Pag-uwi ko, nag-iiyakan na yung aking yung asawa ko, tsaka yung kapatid ng asawa ko, naiyak na wala na si Kuya Brian. At ayun, yan siya. Nakaburol na po dito sa bahay. Diba? Isasalin ko lang ito mainit. Saan natin. Right, so mga kabansot, hindi tayo sa kwarto, no? So tagal matapos nung dun, tapos tagal matapos nung magtotongit dun. Hindi ko siya makakaya naman kasi kung di maglinis agad ako dun. Maglilinis kasi ako dun sa labas eh, yung mga upuan pagpapatong-patungin natin. So isi-separate ko sana, kaso lang may susugal pa dun eh, kaya dito muna sa kwarto. Hintayin ko na lang matapos sa yung oras na alas 10 na, alas 10:12 ng umaga. So mga kabansot, no, ito open ko lang sa inyo to, yung sa bayaw ko. Yun kasi mga kabansot, yung bayaw ko nag-ano rin kasi yun, nangangawil, nalaot din, nagbabangka. So yung last, kung sino man, alam ko napanood nyo rin to eh, yung vlog ko na may kulay pa ang buko nun eh, may kulay pa. So yun eh, siya yung nasunugan ng bangka, siya yun. So simula nung nasunog yun, yung bangka niya na yun, hindi na siya dito nagpupunta sa amin kasi wala na siyang bangka eh. Hindi na siya makakabalaot, hindi siya makakapag ngawil-ngawil. So ngayon naman, kanina na ano lang, nakwento lang sa akin ng asawa niya. So siya pala ng asawa niya nakakuha ng bonus nung nakaraan. So ang sabi pa ng Kuya Brian sa kanya, pero hindi pa alam ni Kuya Brian na ka-bonus na yung asawa. So bali, sabi ng umungot yung kanyang sinasabi si Kuya Brian na parang gusto ko ng ng bangka, ganun. Sabi ng Tinusi, saka na yan, sa December na kita ipapagpagawa ng bangka. So ang hindi alam ni Kuya Brian, nakabonus na nga si Tilusi.
nagpagawa siya dun sa kalaka ng bangka. Ngayon niya sinabi sa akin dito. Hindi niya nga sinabi na surprise sa kanya. Ang kaso nga lang, ayun, na matay na si Kuya Brian. So bali yung bangka na yun, bago pa yung bangkang yun nandun sa kalaka. So sabi ko kay Tilusi, paano na yung bangka na pinagagawa mo para sa Kuya Brian? Bago sabi niyang, Tilusi, wala nang gagamit, di pagbibili ko na lang din ulit kasi wala na Kuya Brian mo eh. Siya lang naman yung mahilig magbangka, siya lang naman yung mahilig mga wheel, lumaot, gano'n. Sabi ko, di ba may makina rin yun, yung kasama ng nasunog, di ba naandar pa yun? Sabi niya, oo, nandun sa bahay, yun sana ang ikakabit niya. Sinabi niya sa akin na gusto niya magpagawa, yun sana yung ikakabit niya. Ang hindi ko agad nasabi na sa kanya na nagpapagawa na ako ng bangka para sa iyo kasi alam ko yan ang gusto mo. Hindi niya nasabi kasi surprise niya nga ni Tilusi na para sa kanya siguro. Kaso lang wala na si Brian, hindi niya na magbibigay, kaya ibebenta na lang yung tawag dito, yung bangka ulit. Yung makina nandun, dati na kasing pinagbibili ni Kuya Brian yung makina niyo, kamurang pinagbibili, 5,000 lang. Parang kasi ano pa rin yun, bago pa rin kasi yung makina na yun, kaya lang nagkaitim yung ano na yun, yung makina na yun kasi nasilab nga ang bangka. Pero wala naman damage yung ano niya, siyempre wala naman damage, napatay kagad yung yung apoy dun sa bangka niya. So yung bangka niya nung nasunog ay nasa Kuya Tolits ngayon. Binili ni Kuya Tolits kasi kalahating parka lang naman yung kalahating parka, di ba? Parka ito yung bangka, ganun. Kalahating parka lang naman yung nasunog eh. Pinagbili ng bayaw ko sa Kuya Tolits na 5,000 yung bangka na yun. So ang ginawa ni Kuya Tolits, pinaayos niya. So ngayon yung bangka na nasunog na nasa Kuya Tolits, nagagamit na ngayon ng Kuya Tolits, nakakalaot na siya Kuya Tolits ngayon. So ayun, meron pa. So si Kuya Brian pala, mga kabansot, siguro matagal na siguro may nararamdaman si Kuya Brian dahil mag-vlog ka? Oo. Sasama ba ako sa bayan? Hindi ko mag-vlog yung ikaw na si ma'am. Sasama pala ako dun sa aking asawa. Hindi ka tinalalamunan. Mamimili ng mga lulutuin mamaya. Bring na eh. Bunutin mo na. Kasama ako sa bayan para may vlog din ako, para may update din ako. Kasama ako sa bayan, bili kami mga pang sopas, lulutuin para mamayang gabi sa mga pupunta, may mga magpe-pray. Mamaya kasi may magpe-pray dito gabi. Hindi ko lang alam kung anong oras yun. At saka yung mga magsusugal doon, nadala ng mga kape, yun, yung mga meron, di ba? Yung mga meron, siyempre magugutom din yan eh. Kakain yung papakatuturo. Nakwenta mo na yan yung namatay, yun yung binilhan natin ng recipe. Oo. Tumira din yan sa amin. Kaya bago si Tilusi pala nagpapagawa ng mga. Meron nga siya. Ang inaano lang ng Tilusi, hindi pa nga napipinturahan, saka yung pinakamakina.
Ang sabi ko na pa naman noon, di ba, namatay niya ako yun. Ang inano sa akin ng amin na pagbibili ang bangka ng Kuya Hino. Hindi ko naman pa matanong dahil sabi niya, hindi ko pa alam kung magkano kayo pagbibili. Naiisip ko yun na baka pwede kong maanahan yung bangka dahil gusto niya. Hindi, binigyan naman din tayo ng ganun, di ba? Mait na, ano naman yun. Ang kaso lang, sinabi nga kasi sa akin na Lucy, sabi ko ngayon, wala na si Kuya Brian, paano na yung bangka mong pinagagawa? Bibenta na lang din daw. Ang tricycle po ay, yung tricycle na yung sinap namin, ibinebenta rin po, binebenta na rin po nila. Kasi kailangan din namin ng pera para sa pagpapasukan niya. Hindi pa naman po kasi pwede ipasok sa puntod ng aking ina. Kasi isang taon pa lang, magdadalawang taon pa lang ang nanay ko na nawala. Ang gusto niya sana doon sa tabi ng aming ina. Kaso hindi pa kami nakakaano ng pera ng aming ina. Malaking pera po kasi yung malaking pera yung doon sa puntod ng mama, nasa 100. Ang pera na 100 yung pera nila mag-asawa nadala sa ospital. Tas po yung lahat sa isang gabi lang. Kinabukasan nag-abot pa kami ng kami magkakapatid. Wala na rin po. Ang mga ginagastos ngayon dito, yun yung dapat na pera ni Manuel na tago namin na pang Mindanao nila kung sakaling biglang umalis. May tinago na ako na pera ni Manuel. Yun po ang nagagastos ko ngayon. Isa nagsabi ako kay Manuel na sabihin kila Kuya Jet na baka pwedeng hindi mo na makaano gawa ng. Pero kung sakaling aalis niya, gagawan ko ng paraan maibalik yung nahiram kong pera sa na pang ano niya, na pang alis nila. Ay gusto ko rin naman kahit pa paano masuportahan ko kung ano yung ano ng asawa ko. Dahil kami magkakapatid. Gusto talaga, yung mga kapatid ko, gusto talaga niya sila maging ano ang asawa ko sa pagbablog. Ayun. Bali, ang gagastusin pala dito yung pera ko. Ngayon, ang gusto rin naman magbigay ng asawa, nag-aabot-abot din sa akin. Yun, sinasabihan ko na okay lang naman yun. At least, at least nakatulong kung tayo. yung iba, kahit konti-konti lang iabot niya sa akin, yung iba ipunin niya para baka sakali makaipon kami ng pambili nung sa tabi ng nanay namin na pagpapasukan ng kapatid ko. Kaya pinatagal namin ang paglilibing kasi wala na said silang mag-asawa. 9 days, di ba? Baka mga 11. Para dadagdagan kasi gawa ng mga taga-Pasig. Magiging 11 days. Magpapaano pa. Adi. Walang pera. Mga tilos. Bali magiging, pala mga kabansot, magiging 11 days na nakaburol yung bayaw ko dito kasi iintayin yung mga taga-Pasig kasi hindi agad makakapunta yun dito kasi may mga trabaho at may mga napasok pa na bata kaya iintayin sila. Yun, alangan namang pumunta sila dito kasi mga trabaho nila, mga iwanan nila. Tataon na lamang na siguro walang pasok, ganun. Tataon na lang siguro. Pero isang araw lang naman yun. 11 days. 11 days. Living pala 11 days. Hindi pa naman kakausapin pa ang mga taga-Pasig. Pero yan ay nakaano na doon sa St. Peter na 9 days. Kaya kung madadagdagan dahil nga mag-aano sila na may pasok kasi may mga estudyante, may mga pasok, may trabaho. Di mag-aano sila, mag-a-adjust ng hanggang Sabado para Sabado walang
Walang pasok, may mga kakapunta. Ayun na, punta na tayo sa bayan. Sabi ko, papasukin muna si Jaysha. Anong oras ba? Meron naman diyang ulam pa eh. Opo, paano naman natin alas yung 10 pa ng ulam. pang-gabi. Mamaya-maya na lang pupunta kami sa Mag-ano ka ba? Palengke. Sabi ka ba na kasi baka may tutulan. ayun, sa upload ko ngayon. Yun, ako po ngayon ay magsasalita ng ano. Dito naman po ay para sa kapatid ko. Baka po mayroong gustong tumulong. Tumulong doon sa asawa para mayroong mapasukan po yung kapatid namin. Yung mga gusto tumulong kahit maliit. Yun lang. So, na-upload ko na kanina yung vlog na yun. Nung nasa hospital pa yung bayo ko. Nung panahon, nasabihan ko na si Mama na lang yung baka may tutulong. Baka malaking gastusin kasi may bukol sa bata. Hindi naman yung sa akin, hindi siya nadaig, hindi na sasabi sa amin na may nararamdaman na. Kasi nag-vlog ako ng time na yun, kaso lang hindi ko talaga na-vlog yung Kuya Brian kasi bawal nga po sa ospital yung mag-vlog, kaya hindi ko po napakita. Pero nandun po talaga kami sa ospital ng asawa ko. Hindi ko alam kung anong oras na kami umuwi doon. Lasa ko mag-alas 12 na ng gabi, mag-alas 12 na, diba? Umuwi kami dalawa. So halos hindi pa ako kami naghapunan nun. Kadalan pong ospital, hindi yung nag-cover ng pinerd. Kaya lahat ng bibilihin sa labas, lahat ng pinabili sa asawa, sa labas lahat, tapos po yung pera. Wala akong hawak-hawak na pinito yung asawa. Kaya ubos yung pera. Sa mga gusto kong tumulong. Sabi nila bawal daw po magpasalamat. Amen. God bless po. Si Lord ng bahala. Sa gusto kong tumulong. Naiyak ka na naman. Naawa ako eh. Alam ko naman naawa ka. Kapatid mo yan eh. Ganan din na naranasan. Kung yan ay naranasan mo ngayon, una akong nakaranas sa iyo ng ganyan. Nawala yung si tatay ko, nawala si nanay ko. Ilang kapatid ko na yung namatay, 2 na. Malalampasan mo rin yan, katulad ko. Katulad ko, lumaki ako nang walang magulang. Hindi buhat ninyo. Nakita nyo yung nanay at tatay ninyo. Ako, nakita ko yung aking nanay, 8 years old or 7 years old ako. Yung tatay ko, hindi ko nakita. Ultimo sa picture, ultimo basta sa hindi ko talaga nakita yung tatay ko. Kaya kayo, malalampasan nyo rin yan. Mga pagsubok yan. Bunutin mo na yung aking battery. At maya ng konti, punta kami sa bayan. Namimili tayo ng mga namimili tayo ng para sa mamayang gabi na pang sopas, o diba, mga kailangan dito sa patay. Ay, ano na po ba? Umalis ka din. Ayaw mo kasi, luto na nga. Luto na. Kung mag-11 days po kayo, magpapadagdag pa. Kasi ang gamot na may 9 days. Magkano po ang 1.5 per day? Okay. Ito ha, marunong ka lang po mamamag ha. Ilang araw?
Webes kasi ang dapat. Wala. 9 days yun niya ito yung Webes. Webes. O, iwan kapatid ko. Bahala ka na. Bali, pa 11 days yung libing. Hindi ka ako minsan para... Yung Ang gusto lang 1.5 isang araw yun. Gagawing 11 days. So, yun mga kabansot, no? At bali nandito na lang yung ating vlog, mga kabansot, no? At yun, bali napag-usapan ng magkakapatid at saka ng asawa ni Kuya Brian na bali 11 days po 11 days po nakaburol dito yung si Kuya Brian kasi gawa nga po ng ano iintayin po yung mga taga-Pasig, yung mga pinsan tsaka yung mga tiyahin na makarating dito sa makauwi dito sa Nasugbo sa Bukana kasi tinawagan na po kanina at kasi dapat po 9 days lang yun kaso nga lang po may mga pasok nga po yung mga kasi may mga trabaho po yung mga pinsan, mga tiyuhin may trabaho pa kaya sinadjust po ng mga pinsan, mga tiyuhin na kung pwede 11 days bali babayadan na lang po namin yung ano yung kasi dapat po ano yun may tuturok po sa Kuya Brian ano ba yung Pulmarin ba yun basta yung may tuturok po sa kanya para hindi po mangamoy Pulmarin ano ba yun basta mayroon pong ituturok sa kanya
na gamot. So ayun, bali na mga kabansot, no, at bali hanggang dito na lang po yung ating vlog, no. So sana po panoodin nyo po hanggang dulo ang mga vlog ko, at inuulit ko lang po mga kabansot, bali hindi po muna ako makakapunta ng Kubo hanggang sa pagkatapos ako siguro ng libing, saka po ako pupunta muna dun sa Kubo. Kanina nagpunta po ako sa dagat, so nakita ko dun si Kuya Japper, na sabi ko, kuya, baka hindi po muna ako makapunta dito sa dagat sa Kubo, dito sa tropa, at may patay lang po kami. Sabi ni Kuya Jeff sa akin, paano yung vlog mo? Sabi ko, kuya, doon na lang po muna ako magbablog sa doon po sa burol ng bayaw ko, at i-update ko na lang po yung mga yung mga kagaya ng magbili-bili po ng mga gagamitin, mga pagkain dito, at yung mga basta ano ko na lang po, basta magbablog pa rin po ako ng 3 beses sa isang araw. At sinabi ko rin na dapat po talaga, totoo lang po, magki-kick out po sana ako. Nagsabi na ako sa asawa ko na mag-kick out na lang ako, magpaalam na lang ako sa kuya na titigil ako sa challenge. Sabi ng asawa ko tsaka ng mga kapatid ng asawa ko, wag daw akong tumigil, idiretso ko daw yung challenge kasi sayang. So yun, bali didiretso ko na po. Dapat yun, kaya ako nagpunta ng dagat dapat yun yung sasabihin ko sa Kuya Jeff nagsabi muna ako sa asawa ko tsaka sa mga kapatid niya. So diretso ko na lang daw, wag daw akong tumigil. So yun, sana po suportahan niyo po ako, at no skip ads po tayo, tulong niyo na po sa akin. At yun, bali hanggang dito na lang po yung ating vlog, no. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, mga OFW. Maraming salamat din po kay Mami Sandra Sapanta sa pa-super things niyo po kanina. Thank you po. At sa lahat po sa mga OFW natin dyan, thank you. So sa mga ninang ko, shoutout po sa inyo. So yan, maraming salamat po. Bye bye.